Ang hangin ng gabi ay mabigat at malakit, puno ng amoy ng damong bagong diligan at ng matamis na halimuyak ng gabulala ng dama de noche. Sa loob ng malawak na kabahayan, ang lahat ay tahimik, ngunit sa labas, sa luntiang hardin na nagsisilbing koronaan mansyon, may isang lihim na nagaganap. Isang ungol, mahina ngunit malinaw, ang sumira sa katahimikan. Sinundan iyon ng mabilis, halos desperadong pahinga, at ang tunog ng dahon na nayayapakan. Isang boses ng babay ang narinig, isang bulong na nagmamakaawa ngunit may himig ng paksuko. Huwag. Marco. Tama na. Mula sa bintana ng kanyang silit sa ikalawang palapa, hindi may kilos ni Elara ang kanyang katawan. Nananatiling nakadikit ang kanyang mata sa dilim ng hardin, pilit na inaanina ang anumang gumagalaw sa ilalim ng puno ng mangga. Ang puso niya ay kumakaripas sa kanyang dibdib, isang kabo na mas malakas pa sa kulile sa labas. Hindi niya dapat ito naririnig. Hindi niya dapat ito alam. Ngunit ang matunog ay malinaw, isang kasalanang nagaganap sa ilalim ng buwan, at si Elara ay isang hindi inaasahang manonot. Ang tinik na iyon, pagod at puno ng pagnanasa, iyon ang tinik ng kanyang ina. Si Isabel. Isang babaeng nasa kalagitnaan ng kanyang 40 anyos, may ganda na tila hindi kumukupas, isang reyna sa kanyang malawak ngunit malungkot na palasyo habang ang kanyang asawa ay laging wala, abala sa pagpapalago ng kanilang yaman. At ang lalaki, alam ni Elara kung sino siya. Si Marco. Ang bagong hardinero. 25 taong gulang, may katawang hinulma sa pagbubuhat at balat na inihaw ng araw. Isang binatang may itsurang magaspang ngunit may mga matang nangungusap, isang dayo sa kanilang perpektong mundo na unti-unting sinisira ang lahat. Pinikit ni Elara ang kanyang mamata, ngunit ang ngatuno ay lalo lamang lumakas sa kanyang isipan, ang halinghing ng kanyang ina, ang mababang ungol ng lalaki, ang kaluskos ng kanilang mga katawan sa damuhan. Paano? Paano sila humantong sa puntong ito? Ang kanyang perpektong ina at ang kanilang hamak na hardinero. Hinayaan ni Elara na dalhin siya ng kanyang alaala pabalik sa simula, sa araw na unang tumapak si Marco sa kanilang hardin. Dala ang isang pangako ng panibagong buhay para sa mahalaman, ngunit lingit sa kaalaman ng lahat, dala rin pala ang binhi ng isang kasalanang sisira sa kanilang pamilya. Sisimulan natin ang kwento sa isang mainit na umaga ng tag-araw, ilang linggo matapos ang biglaang pagkakasakit at pamamahinga ng dati nilang hardinero na si Mang Lando. Ang hardin, sa ilalim ng pamamahala ni Mang Lando, ay palaging maganda, maayos, ngunit may isang uringang katahimikan na halos nakakabingi, isang kagandahang tila nakakulong sa isang litrato, walang pagbabago, walang buhay na gumagalaw. Si Mang Lando, sa kanyang katandaan, ay naging bahagi ng ang tanawin, isang anino na gumagalaw, kasabay ng paginangang araw, ang kanyang nga kilos ay mabagal, sinusukat, at puno ng pag-ingat. Ang hardin ay salamin ng kanyang pagkatao. Marahan, matanda, at panatag. Ngunit ang pananahimik na iyon ay malapit ng mawasak. Dumating si Marco isang Lunes sanji umaga. Sina Isabel at Elara ay nasa veranda, na almusal ng medyo tanghali na, tinatamasa ang huling nga linggo ng bakasyon sa araw ni Elara bago ito bumalik sa Maynila para sa kanyang paaral sa kolehiyo. Inihati siya ni Manang Celia, ang kanilang kasambahay na matagal nang naninilbihan sa pamilya. Ma'am Isabel, ito na po si Marco, yung bagong maghardin, anunsyo ng matanda. Tumayo si Marco sa paanan ng hagdanan ng veranda, bahagyang nakayuko, hawa ang isang lumang bag sa isang kamay. Hindi siya nagsalita, hinayaan niyang ang kanyang presensya ang magpakilala sa kanya. Mula sa kanyang kinaupuan, sinoyapan siya ni Elara. Ang una niyang napansin ay ang kaibahan nito kay Mang Lando. Si Marco ay bata pa, marahil ay hindi nalalayo sa kanyang edad. Ang kanyang balat ay kayumangging kaligatan, isang kulay na nagsasabing sanay siya sa matinding sikat ng araw. Nakasuot lamang siyang puting sando na medyo naninilaw na sa kalumaan at kupas na pantalong mao na may ilang punit sa tuhod. Ang simpleng kasuotan ay hindi natago sa hubog ng kanyang katawan. Malapat ang kanyang mabalikat, at kahit sa manipis na tela ang sando, bakat na bakat ang matitigas na kalamnan sa kanyang nga braso at dibdib. Ang kanyang buho ay itim at makapal, bahagyang magulo dahil sa ihip ng hangin. Mayroon siyang matangos na ilong at makapal na kilay. Nang maangat siyang tingin, nakita ni Elara ang kanyang mata, madilim at malalim, tila may itinatagong hiwaga. Para kay Elara, siya ay isang larawan ng kagaspangan at lakas,
isang nilalang na hindi nababagay sa pinakintap na sahig at mamahaling muebles ng kanilang tahanan. Isa lamang siyang bagong manggagawa, wala nang iba. Ngunit nang ibaling ni Elara ang tingin sa kanyang ina, may napansin siyang kakaiba. Si Isabela, na karaniwang may postura ng isang reyna, ay tila bahagyang natigilan. Ang hawak niyang tasa ng kape ay nanatili sa era, ilang pulgada mula sa kanyang ngalabi. Ang ngamatangang kanyang ina ay nakapako kay Marco, isang tingin na mas matagal at mas masusi kaysa sa inaasahan. Hindi ito ang tingin ng isang amo sa isang bagong empleyado. Ito ay tingin ng isang babae sa isang lalaki. Nakita ni Elara kung paano dumaan ang isang bahagyang pagbabago sa mukha ng kanyang ina, isang kislap sa mga matang matagal ng walang buhay, isang bahagyang pagganga sa sulok ng kanyang bibig. Itinuwid ni Isabel ang kanyang likod, at nang maksalita ito, ang kanyang boses ay mas pino, mas kontrolado. "Magandang umaga, Marco," sabi niya, inilapa ang tasa sa platito. "Ikaw pala ang ipinadala ng ahensya. May sapat ka bang karanasan sa paalaga ng rosas at orchids?" Ang matanong ay praktikal, ngunit ang paraan ng patingin ni Isabel ay tila tumatago sa suot na damit ng lalaki, sinusuri ang bawat pulgada ng katawan nito. "Opo, ma'am. Sanay po ako sa lahat ng uri ng halaman," sagot ni Marco. Ang kanyang boses ay mababa at medyo magaspang, isang tunog na tila na mula sa kailaliman ng kanyang dibdib. Hindi ito lumayo, nanatili itong nakatayo roon. Naghihintay ang susunod na utos, ngunit ang kanyang mamata ay minsan ding sumusulyap kay Isabel. Isang mabilis ngunit matalas na tingin na hindi nakalitas sa pansin ni Elara. Pagkatapos ang maikling pag-usap, sinimulan na ni Marco ang kanyang trabaho. Ang una niyang ginawa ay ang buhatin ang isang sakoeng pataba mula sa gilid ng garahe. Binuhat niya ito na tila wala lang, ang bigat na halos hindi na makayang itulak ni Mang Lando ay inilagay niya sa kanyang isang balikat ng walang kahirap-hirap. Nakita ni Elara ang patigas ng ngaugat sa braso ni Marco at ang paiting ng ngakalamnan sa kanyang likod. May isang uri ng hayop na lakas sa kanyang bawat kilos. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang matalim na bolo at sinimulang putulin ang mga tuyong sangang puno ng acacia. Ang bawat takpas ay malakas at tiyak. Ang tuno na talim na tumatama sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa hardin, isang tuno na puno ng sigla at kapangyarihan, isang tuno na sumisira sa nakasanayang katahimikan. Hindi nagtagal, ang pawis ay nagsimulang mamo sa kanyang noo, dumaloy sa kanyang sentido, at bumasa sa kanyang sando, na naging dahilan upang ito idumikit sa kanyang katawan. Mas lalong lumitaw ang hubog ng kanyang dibdib at tiyan. Si Elara, na pumasok na sa loob ng bahay, ay sumilip mula sa salaming pinto. Nakita niya ang kanyang ina na nakatayo pa rin sa franda, nakpapanggap na nakbabasa ang diaryo, ngunit ang mata nito ay hindi nasa mga letra. Ang mata nito ay nasa lalaking nagtatrabaho sa ilalim ng araw, sinusundan ang bawat kilos, bawat patak ng pawis. Sa mukha ni Isabel, may nakitang pahanga si Elara, isang uri ng pagkagutom na ngayon niya lang nakita sa kanyang ina, isang damdamin na parehong nakakagulat at nakakabagabag. Sa buong araw na iyon, ang presensya ni Marco ay naging isang bagong ritmo sa kanilang tahanan. Ang tunog ng kanyang pala na tumatama sa lupa, ang kaluskos ng walis tingting, ang paminsan-minsang paubo niya. Ang lahat ng ito ay naging isang paalala na may isang bagong enerhiya na gumagalaw sa kanilang paligid. Isang enerhiyang panlalaki, malakas, at hindi pamilyar. Pinalitan nito ang marahang pag-ugoy ng mga halaman ni Mang Lando. Dati, ang hardin ay isang lugar ng kapayapaan para kay Isabel. Ngayon, tila ito ay naging isang entablado. At si Marco ang tanging aktor. Bago matapos ang araw, 2 beses na personal na naglabas si Isabel ng isang pisel ng malamig na tubig at isang baso para kay Marco. Isang gawain na karaniwang ipinapagawa niya kay Manang Celia. Nakita ni Elara kung paano sila nausap sa tabi ng halaman ng rosas, ang kanyang ina ay nakangiti. Isang ngiting matagal na niyang hindi nakikita, habang si Marco naman ay nakikinig ng maigi, tumatango, ang mga mata ay nakatuon sa mukha ni Isabel. Nang gabing iyon, habang nakahiga sa kanyang kama, hindi maalis sa isip ni Elara ang imahe ng bagong hardinero. Hindi dahil sa anumang romantikong interes, kundi dahil sa isang hindi may paliwanag na kaba. Naramdaman niya na ang pagdating ni Marco ay hindi lamang simpleng pagpapalit ng tauhan. Ito ay isang pagdating ng isang puwersa na maaring magpabago sa lahat. Inisip niya ang kanyang amang laging wala,
At ang kanyang inang dahan-dahang nalalanta sa kalungkutan sa loob ng kanilang ginintuang hawla. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang kanyang ina hindi bilang isang ina, kundi bilang isang babaeng may mapangangailangan at pagnanasang matagal nang nakatago. At sa pagdating ni Marco, naramdaman ni Elara na ang nakatagong pagnanasang iyon ay nagsisimula ng magising. Ang hardin ay pareho pa rin, ang mabulala ay may parehong kulay at bango, ngunit ang hardinerong nag-alaga sa mga ito ay iba na. At dahil sa kanya, alam ni Elara sa kaibuturan ng kanyang puso, na ang lahat ay hindi na magiging katulad ng dati. Sa mga sumunod na araw, isang bagong huwaran ang nabuo sa loob ng kanilang tahanan, isang ritual na banayad na sinimulan ngunit unti-unting lumalakas ang puwersa, tulad ng isang alon na nagsisimula sa laot bago humampas sa dalampasigan. Ang sentro ng lahat ng ito ay ang hardin, at ang dalawang gumaganap ay ang kanyang ina at si Marco. Si Elara, mula sa kanyang tahimik na sulok, ay ang tanging manunot sa dahan-dahang pagtatanghal ng isang ipinagbabawal na sayaw. Nagsimula ito sa kape sa umaga. Si Isabel, na dati-rati ay sa loob ng malaking silik kainan humihigop ng kanyang unang tasa ng kape habang nagbabasa ng balita ay inilipat ang kanyang munting seremonya sa labas. Dala ang kanyang porselanang tasa at isang libro, upo siya sa isang silang yanto sa maliit na patio na pinakamalapit sa hardin ng Rosas, ang lugar kung saan madalas nagsisimulang magtrabaho si Marco. Ang dahilan niya, kung may matatanong, ay upang damhin ang sariwang hangin sa umaga. Ngunit alam ni Elara ang katotohanan. Mula sa bintana ng silit kainan, pinapanot niya ang kanyang ina. Hindi ito nakatingin sa librong hawak. Ang mamata nito ay nasa anyo ni Marco, na abala sa pagamas ng maligaw na damo o pagdidili ng mahalaman. Hindi pa sila nausap sa masandaling iyon, sapat na ang kanilang presensya. Isang reyna sa kanyang trono at isang alagad sa kanyang lupain. Ngunit ang distansya sa pagitan nila ay nagsisimulang lumiit, hindi sa pisikal na espasyo, kundi sa isang hindi nakikitang larangan ng kamalayan. Napansin din ni Elara ang pagbabago sa pananamit ng kanyang ina. Ang dati simpleng dasta at pantulo ay napalitan ng magagaan na bestidang pang-araw na may madisenyong bulaklak. Ang buhok niyang karaniwang nakapusot lang ay madalas nang nakalugay, humahampas sa kanyang mabalikat sa tuwing umihip ang hangin. Isang umaga, nakita ni Elara ang kanyang ina na nakatayo sa harap ng salamin sa kanilang pasilyo, inaayos ang pagkakalagay ng isang hiblang ng buhok sa likod ng kanyang tainga, isang kilos na puno ng malayan sa sarili, bago ito lumabas patungo sa hardin. Ang lahat ng ito ay para kanino? Para sa isang hardinero? Ang tanong ay sumasayaw sa isip ni Elara, isang tanong na may kasamang bahagyang paninibuho at pag-aalala. Pagkatapos, mayroon ding ritual ng malamig na inumin tuwing tanghali. Kapag ang araw ay nasa kanyang pinakamatinding init, si Isabel mismo ang pumupunta sa kusina. Hindi na niya inutusan si Manang Celia. Pinapanot siya ni Elara habang maingat niyang pinuputol ang mga sariwang calamansi. Pinipiga ang kata sa isang matangkat na baso, nilalagyan ng yelo, at pinupuno ng malamig na tubig. Ang bawat kilos ay tila isang handog. Dala ang basong namumuo sa lamig. Lalakat si Isabel palabas, ang kanyang ngahakbang ay mahinhin, ang kanyang anyo ay payapa. Marco, tawa niya sa isang boses na malambing. Hihinto si Marco sa kanyang ginagawa. Itatayo niya ang kanyang katawan mula sa pakakayuko, at gamit ang likod ng kanyang palat o ang dulo ng kanyang sando, pupunasan niya ang pawis sa kanyang noo. Sa kanyang paglapit, ang lahat sa paligid ay tila bumabagal. Ang kanilang makamay ay halos makadikit sa sandaling ang pag-abot ng baso. Isang kuryenteng hindi nakikita ang dumadaloy sa maliit na espasyong iyon sa pagitan ng kanilang mga balat. At doon, sa masandaling iyon, nangyayari ang pinakamahalagang bahagi ng ritual. Habang umiinom si Marco, ang kanyang nga mata ay hindi bumibitis sa pagkakatitik kay Isabel mula sa ibabaw ng baso. At si Isabel, sa halip na umiwas ay sinasalubong ang magtitik na iyon. Hindi ito isang simpleng sulyap. Ito ay isang mahabang pausap na walang salita. Nakikita ni Elara ang lahat mula sa bintana ng kanyang silid. Sa mga mata ni Marco, nakikita niya ang pahanga, isang pagpapahalaga sa isang gandang matagal na niyang hindi nakikita sa mata ng sariling ama para sa kanyang ina. Sa mga mata naman ni Isabel, nakikita ni Elara ang isang komplikadong halong damdamin. Isang matinding kalungkutan, isang uhaw na pagnanasa, at higit sa lahat, isang kislap ng buhay, isang paasa na muling naramdaman. Ang masandaling iyon ay tumatagal lamang ng ilang segundo,
ngunit para kay Elara, ito ay parang isang kawalang hanggan. Pagkatapos, ang mahika ay nababasag. "Salamat po, ma'am," sabi ni Marco, ang kanyang boses ay bahagyang paus. Tatango lamang si Isabel at mabilis na tatalikod, marahil ay upang itago ang pamumula ng kanyang nga pisngi. Ang nga pagbabago ay hindi lamang sa kilos kundi maging sa pisikal na anyo ni Isabel. Simula siyang maglagay ng bahagyang kolorete sa labi, isang kulay rosas na halos natural tingnan. Isang pahiwatig ng blush sa kanyang mapisngi. At ang pabango, isang bagong halimuya ang nasimulang kumala sa kanilang bahay, isang amoy ng sampaguita at sandalwood, isang pabangong matagal nang nakatago sa kanyang aparador. Ang nga ito ay malili na bagay, madetalyang maaring hindi mapansin ng iba, ngunit para kay Elara, ang nga ito ay malalakas na sigaw ngang, isang pusong naghahanap ng atensyon. Isang hapon, nakita niyang suot ng kanyang ina ang isang pulang bestida na hindi na nito isinusuot sa loob ng maraming taon. Ang kulay ay sumisigaw laban sa luntiang hardin. Nakaupo ito sa franda, nakbabasa, ngunit alam ni Elara na ang lahat ng iyon ay isang pagtatanghal. At ang pagtatanghal ay epektibo. Nakita ni Elara si Marco na napatigil sa pagdidilik. Ang kanyang nga mata ay nakapako sa pulang tela, isang titik na puno ang hindi may tatagong pananasa. Ang lahat ng ito ay nakdulot ng isang lumalaking pagkabalisa sa puso ni Elara. Ang kanyang damdamin ay nakahalo-halo. Mayroong hiya para sa kanyang ina. Mayroong galit, isang protektibong galit na natatanong kung sinasamantala ba ang lalaking ito ang kahinaan ng kanyang ina. At mayroon ding isang nakakabada na kuryosidad. Ano ang nakikita ng kanyang ina sa isang simpleng hardinero? Sinubukan niyang kausapin ang kanyang ina tungkol sa mga bagay-bagay sa eskwela, ngunit ang isip ni Isabel ay laging lumilipat, ang mga mata ay laging napapatingin sa labas ng bintana. Isang bagong pader ang naitayo sa pagitan nilang maina, isang pader na gawa sa malihim na sulyap at mga hindi sinasabing ng damdamin. Dahil dito, sinimulan na rin ni Elara na obserbahan si Marco ng mas malapitan, pilit na inunawa ang kanyang pangakit. Pinanot niya ang mga kamay nito malalaki, makapal ang kalyo, ngunit kapag hinahawakan nito ang isang bagong usbong na bulaklak ng rosas, ito ay may angking ingat at lambing. Pinanot niya ang paraan nito ang paggalaw, isang natural na biyaya, isang lakas na hindi kailangang ipajabang. Nagsisimula nang maintindihan ni Elara, at ang pagkaunawang iyon ang mas lalong napapahirap sa kanyang kaluban. Isang dapit hapon, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog at nag-iwan ng kulay kahel at lila sa kalangitan, ang tatlong tauhan ay nasa kani-kanilang nga lugar. Si Marco ay nasa gilid ng hardin, nililinis ang kanyang nagamit. Si Isabel ay nasa franda, nakatingin sa papalubo na araw. At si Elara ay nasa bintana ng kanyang silid, pinapanot silang dalawa. Sa huling pagkakataon bago tuluyang lamunin ang dilim ang hardin, muling natama ang mga mata ang kanyang ina at ni Marco. Isang tahimik na pausap ang naganap sa gitna ng papalapit na gabi, isang pausap na puno ng pangako at panganib, at naisip ni Elara, ang nga sulyap na iyon ay hindi na simpleng nga sulyap, ang maiyon ay paanyaya. Ang maiyon ay makako. At siya ay natatakot sa kung ano ang mangyayari kapag isa sa kanila ang tuluyan ng tumugon. Ang init ng tanghali ay parang isang halimaw na dahan-dahang lumalamon sa buong paligid. Ang araw ay isang nakbabagang bola ng apoy sa gitna ng langit na walang ulap, at ang sinat nito ay tilam nga punyal na tumatara sa lupa. Ang hangin ay hindi gumagalaw, mabigat at puno ang alinsangan, na nakpapapawis sa sinumang maglakas loob na manatili sa labas. Maging ang magadahon na magapuno ay tila pagod at walang ganang gumalaw, nananatiling nakalaylay na parang magakamay na sumusuko sa nakakapasong init. Sa loob ng bahay, ang lamig na nagmumula sa arkon ay nagbibigay na kanlungan. Isang artipisyal na paraiso laban sa impyerno sa labas. Mula sa bintana ng sala, kung saan siya nakpapanggap na nakbabasa ng isang nobela, si Elara ay may malinaw na tanawin ng hardin. At sa gitna ng hardin, sa ilalim ng walang awang sikat ng araw, ay may isang anyo na patuloy sa paggawa. Si Marco. Sa unang oras ang kanyang pagtatrabaho matapos ang pananghalian, suot pa ni Marco ang kanyang puting sando. Ngunit hindi nagtagal, ang manipis na tela ay naging parang pangalawang balat, basang-basa at nakadikit sa kanyang katawan, na lalong napapakita sa hubog ng kanyang mga kalamnan. Ngunit maging ang basang tela ay hindi na sapat na kaginhawaan. Sa isang kilos na tila pagod na sa pakikipaglaban sa init, huminto si Marco. Inangat niya ang laylayan ng kanyang sando at sa isang mabilis na galaw, hinubat niya ito.
Ang basang damit ay inihagis niya sa isang sangangang halaman. At doon, sa ilalim ng araw, tumayo siya. Ang kanyang katawan ay hubad mula sa baywang pataas, isang perpektong eskultura ng lalaking hinulma ng paggawa. Napatigil si Elara sa kanyang pagbabasa. Ang libro ay nakalimutan na sa kanyang kandungan. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa tanawin sa labas. Sa simula, si Marco ay nakatalikod sa bahay, abala sa pahukay sa isang bahagi ng lupa malapit sa magagumamala. Ang likod ni Marco ay isang malawak na canvas ng balat at kalamnan. Mula sa malapat niyang mga balikat, ang kanyang katawan ay unti-unting kumikitit pababa sa kanyang baywang, bumubuo ang isang perpektong hujase. Sa bawat pag-angat at pagbaba ng kanyang mga braso habang ginagamit ang pala, ang mga kalamnan sa kanyang likod ay gumagalaw na parang mag-aalon sa ilalim ng kanyang balat na kayumanggi. May dalawang malalim na gala sa makabilang gilid ng kanyang gulugod. At ang mga ito ay lalong lumalalim sa tuwing iikting ang kanyang katawan. Ang kanyang balat, na makinang dahil sa pawis, ay tila isang manipis na pelikula ng langis at alat na kumikinang sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Ang bawat butiran pawis ay parang isang maliit na diamante na gumugulong pababa, sinusundan ang mga kurba ng kanyang katawan, nag-iwan ng basang landas, bago matipon sa maliit na ukas sa ibabaw ng niyang baywang. Ilang minuto ang lumipas, at si Elara ay nanatiling nakatingin, nabibiyani sa isang paraang hindi niya maintindihan. Nang biglang bumukas ang pinto ng kusina. Lumabas ang kanyang ina, si Isabel. Nakasuot ito nga isang maluwag na puting bestida, may hawak na isang malapat na sombrero, at nakasuot ng malalaking itim na salaming pang-araw. Ang kanyang kilos ay tila kaswal, na para bang isa lamang siyang ginang na susuriin ang kanyang halaman. Titignan ko lang ang mga sampagwita, sabi niya kay Elara nang madaanan siya nito, na para bang kailangan niyang bigyan ng dahilan ang kanyang paglabas. Ngunit alam ni Elara, ang masampagwita ay nasa kabilang dulo ng hardin. Ang direksyon na tinataha ni Isabel ay patungo sa isang lugar lamang. Patungo kay Marco. Dahan-dahan siyang naglakat sa damuhan. Ang kanyang puting bestida ay isang maliwanag na tuldok sa luntiang paligid. Naramdaman ni Marco ang kanyang pagdating at dahan-dahan itong lumingon. At ngayon, ang dibdib naman nito ang nakaharap sa kanila. Ang pawis ay dumadaloy, sa pagitan ng matitigas na kalamnan ng kanyang dibdib, bumababa sa gitna ang kanyang tiyan na may bahagyang guhit-guhit, at nawawala sa ilalim ng sinturon ng kanyang pantalon. Isang manipis na linya ang maitim na buho ang nagsisimula-mula sa kanyang pusot pababa. Bigla siyang naging konsyas sa kanyang kahubaran, at bahagya siyang tumuwid ng tayo, na parabang sinusubukang itago ang kanyang kahinaan. Marco, sabi ni Isabel, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit narinig ni Elara ang isang bahagyang panginginig dito. Huminto siya ilang talampakan mula sa lalaki. Grabe ang init ngayon, huwag kang masyadong makpagod. Kailangan po matapos ito, ma'am, sagot ni Marco. Ang kanyang mamata ay nakatingin sa mukha ni Isabel, ngunit alam ni Elara na ang kanyang kamalayan ay nasa buong katawan nito. Kamusta ang lupa rito? Tanong ni Isabel, lumapit pang isang hakbang, nakukunwaring tinitignan ang hinuhukay ni Marco. Nasa ilalim na siya ng lilim ng sombrero ng kanyang ina, ngunit nakikita pa rin ni Elara ang kanyang nga mata sa likod ng madilim na salamin. At ang nga matang iyon ay hindi nakatingin sa lupa. Ang nga ito ay gumagala. Mula sa nga mata ni Marco, bumaba ito sa kanyang leg, sa kanyang nga balikat, sa kanyang dibdib, at sa kanyang tiyan. Isang mabilis, gutom, at mapanuring tingin. Isang sulyap na tila gustong hipuin ang kanyang nakikita. Isang sulyap na tumatagos sa balat. Ramdam ni Elara ang tensyon kahit mula sa kanyang kinalalagyan. Ang hangin sa pagitan nilang dalawa ay tila mas lalong uminit, mas naging makapal. Naamoy marahil ni Isabel ang halimuyak ni Marco, isang pinahalong amoy ng pawis, aro, at lupa. Isang amoy na napaka-primitive, napaka-panlalaki. Isang amoy na hindi kailanman namoy ni Elara sa loob ng kanilang malinis at di-aircon na bahay. Naramdaman marahil ni Marco ang bigat ng titik na iyon. Nakita ni Elara ang bahagyang paglunok nito, ang Adam's apple nito ay gumalaw sa kanyang leg. Bahagya itong umatras ng kalahating hakbang. Okay naman po ang lupa, ma'am. Medyo matigas lang po dahil sa init. Ang sandali ay nabasag. Tila natauhan si Isabel sa kanyang sariling kapangahasan. Bigla siyang tumango. Sige. Magpahinga ka kung kinakailangan, naron ang tubig sa dati niyang lalagyan. Pagkasabi niyon,
mabilis siyang tumalikod at naglakad pabalik sa bahay. Ang kanyang paglalakad ay mas mabilis na ngayon, na parabang may hinahabol o tinatakasan. Naiwan si Marco na nakatayo, nakatingin sa papalayong anyo ni Isabel. Pagkatapos ay yumuko siyang muli at ipinapatuloy ang kanyang pahuhukay, ngunit ang kanyang nga kilos ay tila mas mabigat, mas may paalinlangan. Sa loob ng bahay, nang pumasok si Isabel, tinanggal niya ang kanyang sombrero at salamin. Ang kanyang mukha ay namumula, at ang kanyang pahinga ay bahagyang mabilis. Hindi siya tumingin kay Elara. Natuloy-tuloy siya sa hagdanan patungo sa kanyang silid. Naiwan si Elara sa sala, hawak pa rin ang librong hindi na niya nabasa. Naintindihan niya ang lahat, ang paglabas ng kanyang ina ay hindi isang pagkakataon. Ito ay isang intensyon. Ang pahuhubad ni Marco ay hindi lamang dahil sa init. Ito ay isang hindi sinasadyang paanyaya. At ang nakita niyang pausap na walang salita sa hardin ay isang malinaw na paglaba sa isang hangganan. Naisip ni Elara na ang nakakapasong init ng araw sa labas ay walang-wala kung ikukumpara sa init na nakita niya sa mga mata ng kanyang ina. Hindi na ito simpleng mga sulyap. Ito ay isang uri ng pagkagutom. At sa pagtanggal ng damit na nagsisilbing harang sa pagitan ni Marco at ng mundo, naramdaman ni Elara na unti-unti na ring natatanggal ang lahat ng harang na pumipigil sa kanyang ina, at malapit na nang walang anumang makakapigil pa sa kanya. Matapos ang insidente ngang nakapapasong init ng tanghali, isang bagong uri ng tensyon ang namo sa pagitan ni Isabel at ni Marco, isang tensyon na ramdam ni Elara kahit sa layo. Ang ngasulyap ay naging mas matagal, ang ngiti ay mas makahulugan. Ang hardin ay naging isang kaharian ng ngalihim na pagnanasa, at si Elara ay isang dayuhan sa sarili niyang pamamahay. Upang makatakas sa bigat ng atmosfera, madalas siyang nakukulong sa kanyang silid o sa silid aklatan. Ngunit isang hapon, habang ang araw ay naghahanda ng magpaalam at ang liwanag ay naging malambot at kulay ginto, hinanap niya ang kanlungan sa isang lugar na bibihira niyang puntahan, ang greenhouse. Ang greenhouse ay isang maliit na paraiso na itinayo ng kanyang lola, isang lugar na puno ng pinakadelikadong halaman, lalo na ang nga orchids. Ang hangin sa loob ay malakit at mabango, isang pinahalong amoy ng mamasamasang lupa, nabubulok na madahon, at ang matamis na halimuya ng manamumulala na bulaklak. Dito, ang ingay ng mundo sa labas ay nawawala, napapalitan ng isang mapayapang katahimikan. Para kay Elara, ito ay isang lugar na maalaala, isang koneksyon sa kanyang yumaong lola na nagturo sa kanya ng pagmamahal sa mahalaman. Hindi niya inaasahan na makita si Marco ron. Ngunit naroon siya, sa gitna nga nakasabit na paso nga orchids, maingat na sinusuri ang nga dahon ng isang Vanda sanderiana, o mas kilala bilang waling-waling. Ang reyna nga orkidya sa Pilipinas, iba ang kanyang anyo dito sa loob. Kung sa labas, siya ay isang imahe ng magaspang na lakas na nakikipagbuno sa lupa at araw. Dito sa loob ng greenhouse, ang kanyang nga kilos ay puno ng ingat at lembing. Ang parehong mga kamay na kayang pumutol ng sangir sa isang takpas ay siya ngayong dahan-dahang humahaplos sa isang marupok na dahon. Nakasuot siya ng malinis na t-shirt, at ang kanyang buhok ay mamasa-masa pa, marahil ay katatapos lang magilamos. Ang malupit na init ng tanghali ay wala na sa kanyang mukha, at sa malambot na liwanag ng hapon, ang kanyang matampo ay tila mas pino. Napansin ni Elara na ang isa sa mawaling-waling, isang paborito ng kanyang lola, ay tila matamlay. Ang madahon nito ay may bahid ng paninilaw. Sa halip na umatras, isang hindi may paliwanag na puwersa ang natula sa kanya na lumapit. Marco, sabi niya, ang kanyang boses ay mas mahina kaysa sa kanyang inaasahan, halos isang bulong. Nagulat si Marco. Mabilis siyang lumingon, at sa kanyang mga mata, nakita ni Elara ang isang saglit na pakalito bago ito napalitan ng pakilala. Iba ang paraan ng pagtingin niya sa kanya ngayon. Kung sa kanyang ina, ang nga titik nito ay mabigat at puno ng pagnanasa, ang tingin niya kay Elara ay direkta, malinaw, at may bahid ng respeto. Ma'am Elara, sabi niya, bahagyang tumuwid ng tayo. Pasensya na, hindi ko sinasadyang gulatin ka, sabi ni Elara, lumapit sa halaman. Napansin ko lang itong waling-waling. Tila hindi siya masaya. Ngumiti si Marco, isang bahagyang ngiti na nagbigay buhay sa kanyang mukha. Magaling po pala kayong tumingin, ma'am, ilang araw ko na rin po siyang inoobserbahan. Masyado po siyang nasisikatan ng araw sa puwesto niyang iyan tuwing umaga. Ang kanyang paliwanag ay simple ngunit puno ng kaalaman.
Ipinakita nito na ang kanyang trabaho ay hindi lamang basta pagawa. Ito ay pagunawa. Ganon ba? Akala ko ay gusto nila ang maraming araw. Gusto po nila ang liwanag, pero ayaw po nila ang direktang sikat. Masusunog po ang kanilang nga dahon, paliwanag niya. Lumapit siya sa tabi ni Elara upang ituro ang isang maliit na suno na marka sa isang dahon. Ang kanilang mga balikat ay halos makadikit. Naramdaman ni Elara ang init na namumula sa katawan ni Marco, isang init na iba sa sikat ng araw. Ito ay init ng buhay. Isang saglit, nagdikit ang kanilang mga braso, at isang kuryente ang tila gumapang sa balat ni Elara, isang pakiramdam na bago at nakakagulat. Mabilis siyang umatras ng bahagya, ngunit ang alaala ng dampi ay nanatili. Ano ang dapat gawin? Tanong ni Elara, pilit na ibinabalik ang kanyang atensyon sa halaman. Kailangan po siyang ilipat sa isang lugar na mas may lilim. At kailangan din po ngas mataas na halumigmig, sagot ni Marco. Gusto niyo po bang tulungan akong ilipat siya? Ang tanong ay simple, isang alok ng tulong, ngunit para kay Elara, ito ay parang isang imbitasyon sa isang mundong hindi niya pa napapasok. Tumango siya. Habang maingat na inaalis ni Marco ang paso mula sa pagkakasabit, si Elara naman ay nahandaan bagong paglalagyan nito sa isang sulok na mas may lilim. Nagtrabaho sila ng tahimik sa loob ng ilang minuto, ngunit ang katahimikan ay hindi awkward. Ito ay puno ang isang komportabling kamalayan sa presensya ang isa-isa. Mahilig po pala kayo sa orchids, Ma'am Elara, basag ni Marco sa katahimikan. Ang lola ko ang mahilig talaga, sagot ni Elara, ang kanyang boses ay naging malambing sa paalala. Siya ang nagtayo nito. Madalas niya akong isama rito nung bata pa ako. Sabi niya, ang bawat orchid daw ay parang isang babay, kailangan ng tamang pag-alaga at pasensya para mamukatkat ng buo. Huminto si Marco sa kanyang ginagawa at tumingin sa kanya. Ang kanyang tingin ay seryoso at puno ng pakikinig. Napakaganda naman po nun. Oh, sabi ni Elara, nakatingin sa waling-waling na nasa bago na nitong pwesto. Ito ang paborito niya. Sabi niya, ito raw ang pinakamaganda sa lahat. Si Marco ay tumingin muna sa bulaklak, pagkatapos ay ibinali ang kanyang tingin kay Elara. Ang liwanag ng dapit hapon na tumatalgos sa salamin ng greenhouse ay naglalaro sa kanyang buhok. Katulad po ang bulaklak na ito, sabi ni Marco sa isang boses na halos pabulong, bihira lang po ang ganyang ganda. Ang salita ay tumagos sa puso ni Elara na parang isang mainit na patalim. Ang papuri ay hindi direkta, nakatago sa pahanga sa bulaklak, ngunit alam niyang para rin iyon sa kanya. Naramdaman niya ang painit ng kanyang ngepisngi. Walang sinuman ang nagsabi sa kanya niyon noon sa ganong paraan simple, tahimik, at tila taos puso. Ang nga lalaki sa universidad ay may mga papuring magarbo at kalkulado. Ang kay Marco ay tila isang natural na pag-obserba, isang katotohanang hindi niya napigilang sabihin. Salamat, iyon lang ang naisagot ni Elara. Umiwas siyang tingin, nakukunwaring inaayos ang isang dahon. Ang sandali nga matinding koneksyon ay pinutong ang boses ni Manang Celia mula sa malayo, tumatawa para sa hapunan. Tila sila ay nagising mula sa isang panaginip. Kailangan ko nang pumasok, sabi ni Elara, ang kanyang boses ay nagmamadali. Sige po, Ma'am Elara, sabi ni Marco, muling bumalik ang formalidad sa kanyang tono. Ngunit nang matama ang kanilang mga mata sa huling pagkakataon, nakita ni Elara ang isang kislap, isang bagay na hindi pa niya nakikita roon dati. Habang naglalakad si Elara pabalik sa bahay, ang kanyang puso ay kumakabo ng malakas. Ngunit hindi ito ang kabang dulot ng takot o pagkabalisa na nararamdaman niya kapag pinapanood niya ang kanyang ina. Ito ay isang kabang dulot ng pakalito at kagalakan? Nakasala ba siya? Nagtaksil ba siya sa kanyang ina sa pagkakaroon ng ganitong sandali kasama si Marco? Inihambing niya ang pakikitungo ni Marco sa kanya at sa kanyang ina. Kay Isabel, ang enerhiya ay mabigat, sexual, at mapanganib. Sa kanya, ito ay magaan, magalang, at halos malambing. Isang bagong at mapanganib na kaisipan ang pumasok sa kanyang isip. Marahil, hindi lang isang bulak na pagnanasa ang natutulak kay Marco. Marahil, nakikita niya ang pagkakaiba sa kanilang mag-ina. Ang kaisipang iyon ay parehong nakakabigay puri at nakakatakot. Ang lalaki sa hardin ay hindi na lamang lihim na mangingibig ng kanyang ina. Ngayon, siya ay naging isang lihim na rin para sa kanya. Mayroon na siyang pangalan, isang boses,
at mga matang nakakita sa kanya hindi bilang anak ni Isabel, kundi bilang si Elara. Ang simpleng tak sulok na kanyang inoobserbahan mula sa malayo ay bigla na lamang siyang isinama. At ngayon, siya ay nakatayo na sa isa sa masulok nito, hindi alam kung saan hahakbang. Ang sumunod na araw matapos ang pausap nila ni Marco sa greenhouse ay naging isang uri ng pagpapahirap para kay Elara. Bawat sulyap, bawat ngiti na ipinupukol ng kanyang ina kay Marco ay mayroon ng bagong kahulugan para sa kanya. Hindi na lamang ito simpleng pagnanasa ng isang babay. Ito ay isang kompetisyon na hindi niya alam kung paano sasalihan o kung dapat ba siyang sumali. Ang hardin, na dati isang lugar ng kapayapaan, ay naging isang entablado ng isang masalimuot na dula. Si Isabel ang rena, si Marco ang kanyang alagad, at si Elara ay isang anino sa masulok, isang manonod na may hawak na isang maliit ngunit mahalagang lihim. Ang hangin ay palaging tila makapal at mabigat, puno nga hindi sinasabi, naghihintay nga isang bagay na sisira sa katahimikan. At ang bagay na iyon ay dumating sa anyo ngang isang bagyo, na simula ito bilang isang karaniwang hapon, mainit at maalinsangan. Ngunit sa paglipas ng mga oras, isang pagbabago ang naganap sa kalangitan. Ang dating bugah na langit ay unti-unting tinakpan ng mga ulap na kulay abo at tila may pasa. Ang liwanag ng araw ay naging isang kakatwang dilaw, na nagbibigay ng isang makamultong kulay sa lahat ng bagay. Ang hangin, na kanina'y halos hindi gumagalaw, ay nasimulang umihip ng malakas. Iwinawasiwas ang madahon ng puno na parang makamay na napupumiglas. Mula sa franda, si Isabel ay hindi mapakali. Ang kanyang mamata ay nakatuon sa nagbabadiang kalangitan. Ang kanyang pagkabalisa ay tila mas malalim pa kaysa sa paalala sa isang simpleng ulan. Ang bagyo sa labas ay isang salamin ng bagyo sa kanyang kalooban. Elara, titingnan ko lang ang maorki sa greenhouse, sabi niya, ang kanyang boses ay may pilit na katatagan, baka kailangan kong isara ang mabintana nito. Ito ay isang makawirang dahilan, ngunit naramdaman ni Elara ang kasinungalingan sa likod nito. Mula sa bintana ng kanyang silid, nakita ni Elara si Marco na nakmamadaling naglilikpit sa hardin. Ang nga gamit ay inilalagay niya sa ilalim ng isang bubong, ang nga masalang halaman ay tinatakpan niya ng plastik. Ang kanyang makilos ay mabilis at episyente. Ang kanyang huling destinasyon ay malinaw. Ang greenhouse. Ang kanilang magalandas ay muling maktatakpo. At habang pareho silang papalapit sa salaming gusali, ang unang patak ng ulan ay bumaksak. Hindi ito isang ambon. Ito ay isang biglaang buhos, na parabang ang langit ay biglang nabiyak. Ang nga pata ay malalaki at mabibigat, lumilihang malakas na ingay sa paktama sa mga dahon at sa lupa. Bago pa man sila tuluyang makapasok, basang-basa na ang kanilang mga damit. Sa loob ng greenhouse, ang mundo sa labas ay nawala. Ang tanging naririnig na lamang ay ang malakas at walang tigil na pagampas ng ulan sa bubong na salamin. Ito ay isang ingay na nakakabingi, isang kurtina ngang tuno na naghihiwalay sa kanila mula sa lahat. Ang hangin sa loob ay naging mas makapal, puno ngamoy ngang basang lupa, ngam nga bulala, at nang paparating na bagyo. Basang-basa si Isabel, ang kanyang puting bestida ay nakadikit na sa kanyang katawan, na napapakita sa hubok ng kanyang dibdib at mga hita. Ang kanyang buhok ay tumutulo, at ang tubig ay dumadaloy sa kanyang muha. Si Marco, na nakatayo malapit sa pinto, ay nasa ganon ding kalagayan. Ang kanyang t-shirt ay tila naging pangalawang balat. Sa simula, walang nasalita. Nakatayo lamang sila ron, ilang talampakan ang layo sa isa't isa, parehong nakatingin sa labas, sa mundong nilalamon ng ulan. Ang tensyon sa pagitan nila ay halos nahihipo, isang kuryenteng hindi nakikita sa hangin. Si Isabel ay niyayakap ang kanyang sarili, na parabang nilalamig, ngunit alam ni Elara, na kung nakataong nakikita niya ang eksena, na ito ay isang kilos ng pagpipigil sa sarili. Si Marco naman ay nakatayo ng tuwid, ang kanyang makamao ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Isang matalas na kidlat ang gumuhit sa madilim na kalangitan, sinundan ng isang dagundong ng kulo na yumani sa buong greenhouse. Sa gulat, si Isabel ay napasigaw ng bahagya at napaurong, ang kanyang likod ay tumama sa isang masang puno nga paso, ang kanyang kahinaan ay lumabas. Dun lumingon si Marco. Ang kanyang muka ay seryoso, ang kanyang mata ay madilim at malalim. Okay lang po kayo, ma'am? Tanong niya, ang kanyang boses ay mababangunit sapat na upang marinig sa gitna ng ingay ng ulan. Humakbang siya palapit sa kanya. Isa.
Dalawa. Ngayon, sila ay makaharap na. Ang espasyo sa pagitan nila ay halos wala na. Naktama ang kanilang mga mata. Sa nakakulong na lugar na iyon, walang kahit saan upang umiwas, walang kahit saan upang maktago. Ang lahat ng mga ninakaw na sulyap, ang lahat ng mga hindi masabi ng mga salita, ang lahat ng mga pinigilang pananasa sa mga nakdaang linggo, ay naksama-sama sa isang matinding sandali. Ang nga mata ni Marco ay naktatanong. Ang nga mata ni Isabel ay sumasagot, isang halo ng takot at pagsuko. Iniangat ni Marco ang kanyang kamay, dahan-dahan, na parabang natatakot na baka tumakbo si Isabel. Ang kanyang magaspang at mekalyong nga daliri ay marahang dumampi sa braso ni Isabel. Ang kanyang balat ay malami dahil sa ulan, ngunit ang dila ng mga daliri ni Marco ay nagliliyap, isang pangingini ang gumapang sa buong katawan ni Isabel. At pagkatapos, nangyari na. Hindi malinaw kung sino ang unang gumalaw. Marahil ay hinila siya ni Marco, o marahil ay si Isabel ang sumandal pasulong. Ito ay isang paksabo, isang biglaang pagkasuno. Ang kanyang mga labi ay sumalubong sa mga labi ni Isabel. Hindi ito isang halik na malambing. Ito ay marahas, mapahanap, at halos masakit. Ito ay isang halik na punong pagkagutom, isang pagpapakawala sa lahat ng kanilang pinigilan. Ang glasa nito ay yulan, pagnanasa, at kasalanan. Ang isang kamay ni Marco ay humawa sa kanyang bato, isiniksi ang kanyang mukha sa kanya, habang ang isa naman ay pumulupo sa kanyang baywang, idinidiin ang kanyang basang katawan sa kanyang matigas na dibdib. Ang makamay ni Isabel, matapos ang isang saglit na paalinlangan, ay umaya sa mabalikat ni Marco, kumapit ng mahigpit na parabang siya ay malulunod. Sa loob ng ilang sandali, walang ulan, walang greenhouse, walang mundo. Tanging sila lamang dalawa, nakakulong sa isang ipo-ipongang damdamin. Ngunit ang realidad ay isang malupit na kaaway. Ito ay si Isabel ang unang natauhan. Sa gitna ng halik, bigla siyang natigilan. Itinula niya ng malakas ang dibdib ni Marco. Humihinga siya, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at hindi makapaniwala sa kanyang ginawa. Hindi, bulong niya, ang salita ay nanginginig. Hindi ito tama. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Tumingin siya kay Marco na parabang ito ay isang halimaw, isang nilalang na hindi niya kilala. At sa isang iglap, tumalikot siya. Binuksan niya ang pintong greenhouse at tumakbo palabas, pabalik sa rumaragasang ulan. Hindi na niya alintana ang bagyo. Ang kanyang tinatakasan ay ang sarili, ang kasalanang kanyang ginawa, ang apoy na kanyang sinindihan. Si Elara, mula sa bintana, ay nakita ang lahat ng ito. Hindi niya nakita ang halik, ngunit nakita niya ang resulta. Nakita niya ang pagbukas ng pinto. Nakita niya ang kanyang ina na tumatakbo na parang hinahabol ng demonyo. Basang-basa. Ang mukha ay puno ng isang ekspresyong hindi pa niya nakikita kailanman. Nakita niya itong pumasok sa bahay, nangingini, at umaya sa kanyang silid ng hindi lumilingon. Ang puso ni Elara ay tila piniga. Tumingin siyang muli sa greenhouse. Makalipas ang isang minuto, lumabas si Marco. Naglakad siya ng marahan sa ulan, ang kanyang mukha ay walang emosyon, patungo sa kanyang munting silid sa likod ng garahe. Hindi man lang siya tumingin sa direksyon ng malaking bahay. Pinaktakpi-takpi ni Elara ang mapangyayari, ang papuntang ang kanyang ina sa greenhouse, ang bayo. Ang kanyang patakbo. Ang anyo ni Marco. Hindi niya kailangang makita ang halik para malaman na isang linya ang kanilang tinawid. Isang linyang hindi na nila maaring balikan pa. Ang bagyo sa labas ay unti-unti nang humihina, ngunit alam ni Elara, sa isang katiyakan na napalami sa kanyang kaluluwa, na ang totoong bagyo sa loob ng kanilang tahanan ay nagsisimula pa lamang. Ang maaraw na sumunod sa halik sa gitna ng bagyo ay isang paglalakbay sa isang tahimik na impyerno. Ang bahay, na dati isang lugar ng kalmado at kaayusan, ay napuno ng isang kuryenteng hindi nakikita, isang bigat na dumadagan sa bawat pahinga. Si Isabel at si Marco ay nakiwasan na parang dalawang magnet na may parehong polo. Kung si Isabel ay nasa franda, si Marco ay magtatrabaho sa pinakamalayong sulok ng hardin. Kung si Marco naman ay kailangang dumaan malapit sa bahay, si Isabel ay hindi lalabas ng kanyang silid. Ngunit ang paiwas na ito ay hindi nakpapahina sa tensyon, sa halip, ito ay lalo pa nitong pinatindi. Ang bawat hindi natatakpong tingin, ang bawat hindi sinasabing salita, ay nagiging gatong sa isang apoy na minsan ng sinindihan at ngayon nababaga sa ilalim ng lupa.
Naghihintay lamang ng tamang sandali upang muling sumiklap. Pinapanot ni Elara ang kanyang ina na unti-unting nalulusaw sa sarili nitong digmaan. Sa araw, si Isabel ay isang perpektong ginang, abala sa magawaing bahay, nakangiti, ngunit ang kanyang mga mata ay walang buhay, laging nakatanaw sa malayo. Ngunit sa gabi, naririnig ni Elara ang kanyang ina na hindi mapakali sa kanyang silid, ang marahang ngayaba nito na pabalik-balik, isang leon na nakakulong sa isang hawla. Nakikita niya ang madilim na bilog sa ilalim ng mata nito tuwing umaga, isang testamento sa magabing walang tulog. Si Isabel ay pinahihirapan ng kanyang konsensya, ngunit kasabay nito, pinahihirapan din siya ng isang bagong damdamin na ngayon lang niya muling naramdaman. Ang pagiging buhay. Ang halik na iyon ay hindi nakpatay sa apoy. Sa halip, binuhusan niya ito ng gasolina. Ang kanyang katawan, na matagal nang nalimot at napabayaan, ay mayroon ng alaala ng init, ng pagnanasa. Ang alaala ay isang kamanda na unti-unting kumakalat, isang lason na siya ring nabibigay sa kanya ng buhay. At ang pakiramdam na ito ay nakakatakot, ngunit kasabay nito, ay nakakaadik. Pagkatapos ng halos isang linggong pagpapahirap sa sarili, si Isabel ay sumuko, gabi iyon, tahimik at madilim. Ang kanyang asawa ay nasa isa na namang malayong biyahe para sa negosyo. Si Elara ay nasa kanyang silid, nagbabasa. Ang kalungkutan ng malaking bahay ay tila isang kumot na bumabalot sa lahat. Sa sandaling iyon, sa gitna ng katahimikan, gumawa ng desisyon si Isabel. Isang desisyon na babago sa lahat. Dahan-dahan siyang bumaba ng hagdan, walang ilaw sa sala. Naglakad siya patungo sa pintuan sa likod na nakaharap sa hardin. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ang hangin ng gabi ay malamig, may dalang amoy ng ngabulala at hamog. Sa di kalayuan, sa may greenhouse, may isang maliit na ilaw na nakasindi. Naroon si Marco, marahil ay naglilikpit ng mga huling gamit. Sa dilim, naktama ang kanilang mata. Walang kumpas, walang salita. Ngunit ang tingin ni Isabel ay isang malinaw na utos, isang desperadong paanyaya. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad patungo sa greenhouse, ang kanyang mapa ay halos hindi lumilikhang ingay sa damuhan. Alam niya, sa isang katiyakan na nagpapabilis ang tibok ng kanyang puso, na susunod si Marco. At sumunod nga ito. Sa loob na greenhouse, ang mundo ay nagiba. Ang liwanag na buwan na tumatagos sa mga salamin ay lumilikhan mga aninong kulay pilak sa mga dahon ng halaman. Ang hangin ay mabango, isang pinahalong amoy ng orkidya, lupa, at ng gabi mismo. Ito ay isang lihim na santuaryo, malayo sa mga mapanghusgang matang ang bahay, malayo sa mga alaala ng kanyang asawa. Nang pumasok si Marco at isinara ang pinto sa likuran niya, ang tunog ng paksara ay tila isang hatol. Nakakulong na sila. Makaharap silang nakatayo. Ang katahimikan ay punong kuryente. Ito na iyon. Ang huling pagkakataon para umatras. Ngunit walang sinuman sa kanila ang gumalaw. Siya ang unang lumapit. Inangat ni Marco ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang pisngi ni Isabel. Ang kanyang palat ay magaspang, ngunit ang haplos ay puno ng isang uri ng pagsamba. Sa pagkakataong ito, hindi umiwas si Isabel. Sa halip, ipinikit niya ang kanyang mata at isinandal ang kanyang mukha sa palat nito. Isang buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi, isang tunog ng paksuko. Ang sumunod na sandali ay isang dahan-dahang paglalakbay ng patuklas. Ang kanyang ngahali ay naksimula sa kanyang ngalabi, malambing sa simula, bago naging mas mapuso, mas mapahanap. Bumaba ang nga ito sa kanyang lig, sa kanyang balikat. Hinubad niya ang roba na suot ni Isabel, at ang malamig na hangin ng gabi ay dumampi sa kanyang balat. Nangingini siya, hindi sa lamig, kundi sa isang halo ng takot at pananabik. Ang makamay ni Marco ay gumalugat sa kanyang likod, sa kanyang baywang, sa hubog ng kanyang katawan na matagal nang walang ibang nakakaalam kundi ang kanyang sarili. Ang bawat haplos ay isang apoy, nagigising ang bawat himaymay ng kanyang laman na matagal nang natutulog. Marco, bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig at punong ang pag-alinlangan. Hindi ito tama. Ang asawa ko, ang pamilya ko, ang nasalitang ito ay ang huling pananggalang ng kanyang konsensya, ngunit ang nga ito ay mahina, walang kapangyarihan laban sa agos ng pagnanasang rumaragasa sa kanyang buong katawan. Shh! Sagot ni Marco, ang kanyang hininga ay mainit sa kanyang tainga. Hinakan niya ang nga salitang napoprotesta mula sa kanyang bibig.
Pinatahimi ang kanyang isip upang ang kanyang katawan na lamang ang maksalita. Sa isang sulok ng greenhouse, sa ibabaw nga isang tumpok ng malinis na sako, sa sahig na lupa, doon nangyari ang kasalanan. Ito ay isang pagtatali na desperado at marupdop. Para kay Isabel, ito ay hindi lamang isang pisikal na akto. Ito ay isang pagpapalaya. Ang bawat paggalaw ay isang pagtakas mula sa kanyang ginintuang hawla, isang paghihiganti sa maraming taon ng kalungkutan at pagpapabaya. Nakalimutan niya na siya ay si Ginang Isabel, ang asawa ng isang mayamang negosyanta. Sa mga sandaling iyon, siya ay isang babae lamang, isang babaeng uhaw sa pagmamahal, sa init, sa pakiramdam na siya ay ninanais. At si Marco ang nabigay sa kanya ng lahat ng iyon. Tinitigan niya si Isabel na parabang ito ang pinakamagandang nilalang sa mundo, at sa mamatang iyon, naramdaman ni Isabel na siya nga ay maganda. Nang matapos ang lahat, nakahiga sila sa dilim, ang kanilang mga katawan ay makadikit at basa ang pawis. Ang marupdop na pagnanasa ay humupa na, at ang naiwan ay isang nakabibinging katahimikan na pinupuno ngang bigat ng kanilang ginawa. Doon bumalik ang realidad. Bumasa ang bigat ng kasalanan kay Isabel na parang isang malamig na yelo. Wala ng init, wala ng pagnanasa. Tanging ang lamig ng pagsisisi na lamang. Hindi siya umiyak. Nakahiga lamang siya roon, nakatingin sa bubong na salamin, sa malayong buwan na tila isang tahimik na saksi. Nagbihis siya ng walang salita. Bago siya umalis, binigyan niya si Marco ng isang huling tingin, isang tingin na puno ng pasasalamat, pagsisisi, at takot. Pagkatapos ay lumabas siya, pabalik sa malaki at tahimik na bahay, iniwan si Marco na naisa sa kanilang santuaryo ng kasalanan. Si Elara ay gising sa kanyang silid. Narinig niya ang marahang pagbukas at pagsara ng pinto sa likod. Hindi niya alam kung ano mismo ang nangyari, ngunit kinabukasan, naramdaman niya ang pagbabago. Ang matinding tensyon na namayani sa manakaraang araw ay nawala. Napalitan ito nga isang bagay na iba, isang bagay na mas malalim, isang tahimik at ibinabahaging lihim. Iba na ang kislap sa mga mata ng kanyang ina. May anino ngang kasalanan, ngunit mayroon ding isang bagong ningning, isang kasiyahang hindi may kakaila. At kapag nakikita ang kanyang ina at si Marco, hindi na sila naiwasan. Sa halip, napapalitan silang isang mabilis, halos hindi mahahalata, ngunit makahulugang tingin. Ang tingin ng dalawang taong may pinasamahan. Sa sandaling iyon, alam ni Elara, sa isang pakiramdam na napabigat sa kanyang puso, na ang digmaan ay tapos na. At ang kanyang ina ang natalo. O nanalo, depende sa kung paano mo ito titingnan. Ang kasalanan sa greenhouse ay hindi isang katapusan. Ito ay isang simula. Isang pinto ang nabuksan, at si Elara ay natatakot sa kung ano pang mga lihim at kasinungalingan ang dadaan dito. Ang umaga pagkatapos ang gabing kasalanan sa greenhouse ay sumikat na parang wala lang nangyari. Ang araw ay sumikat sa silangan, ang mga ibon ay humuni sa kanilang mga sanga, at ang hamok ay kumikinang sa mga talulot ng bulaklak. Ngunit sa loob ng bahay, ang lahat ay nagbago. Para kay Elara, ang katahimikan sa almusal ay hindi na katahimikan ng kapayapaan, kundi katahimikan ng isang lihim na ibinabahagi ng dalawang tao, at siya ay hindi kasali. Nakaupo si Elara sa tapat ng kanyang ina sa malaking mesa ng kanilang silik kainan. Pinanood niya si Isabel habang marahan itong humihigop ng kape. Mayroong isang bagong enerhiya sa kanyang ina, isang ningning na hindi may pagkakamali. Ang kanyang ngekilos ay mas malambot, mas may biyaya. Isang maliit at palihim na ngiti ang madalas na gumuguhit sa kanyang ngalabi habang nakatingin ito sa kawalan. Mukha siyang mas bata, mas masigla. At ang realisasyong ito ang unang napasiklap sa galit ni Elara. Ang kaligayahan ng kanyang ina ay itinayo sa pundasyon ng isang kasuklam-suklam na pagkakanulo. Ang bawat ngiti, bawat kislap sa mga mata nito, ay isang sampal sa alaala ng kanyang ama. Maya-maya pa, dumaan si Marco sa labas ng bintana, tula-tula ang isang kariton ng mapinutol na damo. Sa isang saglit, natama ang mamata nito at ni Isabel. Ito ay isang sulyap na napakabilis, halos hindi mahahalata, ngunit nahuli ito ni Elara. At sa sulyap na iyon, nakita niya ang lahat. Hindi na iyon ang tingin ng pagnanasa o paasam, iyon ay ang tingin ng dalawang taong may pinagsaluhan, isang tingin ng paunawa, isang tingin ng kakasabwat sa isang krimen. Ang kumpirmasyong iyon ay parang isang suntok sa sikmura ni Elara. Gusto niyang sumuka.
Ang imaheng kanyang ina ang elegante, ang disente, ang halos perpektong babae sa kanyang paningin ay biglang nabasa at naging 1,000 piraso. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay isang estranghero, isang babaeng nakpatalo sa pinakabasehan nitong pagnanasa. Ang galit at pandidiri ay ang maunang damdamin na lumamon sa kanya. Galit para sa kanyang ina. Paano niya ito nagawa sa kanilang ama, isang lalaking nagtatrabaho ng walang kapaguran para ibigay sa kanila ang lahat? Paano niya nagawang dungisan ang kanilang pangalan, ang kanilang tahanan, sa isang hardinero? Ang pandidiri ay kumalat sa kanyang buong katawan. Hindi niya kayang tingnan ang kanyang ina nang hindi naisip ang nga kamay ni Marco sa katawan nito. Ang bawat pagkain na isinusubong ng kanyang ina ay tila lason sa kanyang paningin. Ngunit habang lumilipas ang maaraw, isang bagong at mas komplikadong damdamin ang nagsimulang sumibol sa gitna ng galit at pandidiri. Isang damdamin na ikinahihiya niya, isang damdamin na pilit niyang iwinawasi ngunit patuloy na bumabalik, ang paninibuho. Ang kanyang galit sa ina ay natulak sa kanya na patunan ng pansin si Marco. Bakit siya? Ano ang mayroon sa lalaking ito na nagawang sirain ang perpektong buhay ng kanyang ina? Sinimulan niyang obserbahan si Marco, hindi na bilang isang simpleng manggagawa, kundi bilang isang palaisipan na kailangan niyang maintindihan. Isang hapon, pinanot niya si Marco habang pinuputol nito ang isang malaking sanga na nahulog mula sa puno ng acacia. Bawat baksa ngang palakol ay napapakita ngang lakas na dumadaloy mula sa kanyang nga balikat pababa sa kanyang nga braso. Ang makalamnan sa kanyang likod ay umiikting, ang pawis ay tumatagata sa kanyang likod na parang isang ilog. Dati, ang tanawing ito ay isa lamang pagpapakita ng pisikal na paggawa. Ngayon, nakikita niya ito bilang pinakmumulan ng kapangyarihan ni Marco, ang mismong lakas na bumihani sa kanyang ina. At sa panonot niya, isang hindi inaasahang kaisipan ang pumasok sa kanyang isip, isang bulong mula sa isang bahagi ng kanyang pagkatao na hindi niya alam na mayroon pala. Ano kaya ang pakiramdam? Ano kaya ang pakiramdam na maging sentro ang ganoong klaseng lakas? Ano kaya ang pakiramdam na mayakap nga brasong iyon? Agad siyang napailing, puno ng pandidiri sa sarili. Paano niya naisip ang ganong bagay? Nagiging katulad na ba siya ng kanyang ina? Ang takot sa kaisipang iyon ay mas masahol pa sa galit. Ang paninibuho ay natulak sa kanya sa isang masakit na paghahambing. Isang gabi, tumayo siya sa harap ng salamin sa kanyang silid at pinakmasdan ang kanyang sarili. Bata pa siya. Ang kanyang balat ay makinis, ang kanyang katawan ay balingkinitan at matatag. Nasa kanya ang lahat ng ganda ng kabataan. Pagkatapos ay inisip niya ang kanyang ina. Si Isabel ay nasa 40 anyos na, ngunit ngayon, higit kailanman, siya ay isang babaeng namumukatkat. Mayroon siyang isang uri ng kumpiyansa, isang sensualidad na dalangang karanasan, isang bagay na alam ni Elara na wala pa sa kanya. Inisip niya ang katawan ng kanyang ina, hindi bilang matanda, kundi bilang hino, bilang katawan ng isang tunay na babae. Ang paraan nito ng paglakat ngayon ay may bagong indayo, ang mamamagabalakang nito ay tila may sariling musika. Sino ang mas pipiliin ni Marco? Ang sariwang bulaklak o ang hino na prutas? Ano ang nakikita ni Marco sa kanila? Ang kanyang ina ba ay isang tropyo lamang, isang mayamang ginang na kanyang nilalaro? O tunay ba niyang ninanais ito? At siya? Ang papuri ba ni Marco sa kanya sa greenhouse ay totoo? O bahagi lamang iyong isang laro, isang paraan upang lalo pa siyang mapalapit sa pamilya? Bigla, naramdaman niyang nakikipagkompetensya siya sa sarili niyang ina para sa atensyon ng isang lalaking dapat sana ay kinasusuklaman niya. Ang realisasyong ito ay nagdulot sa kanya ng matinding kahihiyan. Upang paalalahanan ang sarili kung nasaan ang kanyang katapatan, kinuha niya ang isang litrato ang kanyang ama mula sa kanyang mesa. Nakangiti ito sa litrato, ang kanyang nga mata ay puno ang pagmamahal. Ang imahe ang kanyang ama ay nakpatindi sa bigat na pagkakanulo. Galit siya sa kanyang ina dahil sa panloloko nito. Ngunit ngayon, galit na rin siya sa kanyang sarili dahil sa paintindi, kahit bahagya, sa tukso. Ang sukdulan ng kanyang paninibuho ay dumating sa isang simpleng sandali na kanyang nasaksihan. Hapon iyon, naglabas si Isabel ng isang platito ng merienda para kay Marco, na nagpapahinga sa ilalim ng isang puno. Hindi ito bago, ngunit ang sumunod na nangyari ang napaguho sa mundo ni Elara. Habang inaabot ni Isabel ang pagkain, ang kanilang madaliri ay nakdikit.
At pagkatapos, sa isang kilos na napaka-natural at puno na lambing, inangat ni Isabel ang kanyang kamay at marahang inalis ang isang tuyong dahon na sumabit sa buhok ni Marco. Ito ay isang maliit na kilos, isang kilos na halos hindi mapapansin. Ngunit para kay Elara, ito ay mas malakas pa sa isang siga. Ito ay ang kilos ng isang asawa para sa kanyang kabiyak. Ito ay isang kilos na pag-aalaga, na pagmamahal. Ang panunot sa sandaling iyon ang paglalambing ay mas masakit pa kaysa sa paisip sa kanilang patatalik. Ang seks ay isang kasalanan ang laman. Ngunit ang lambing, ang pag-aruga, ay nagpapahiwating ng isang bagay na mas malalim, isang koneksyon ng damdamin. Ibig sabihin, ang kanyang ina ay hindi lamang nakikipagtalik sa hardinero. Posibleng umibig na ito. Ang paninibuho na tumama kay Elara ay matalas at brutal. Ito ay paninibuho para sa pagmamahal na dapat ay para sa kanyang ama. At, sa isang sulok ng kanyang puso na ikinahihiyan niya, ito ay paninibuho para sa isang koneksyon na siya mismo ay lihim na inaasam. Umayak si Elara sa kanyang silid, ang kanyang puso ay isang buhol ng emosyon na hindi na niya kayang kalagin. Ang pandidiri ay naroon pa, ngunit ngayon, ito ay nababalutan na ang isang makapangyarihan at hindi may kakailang paninibuho. Kinamumuhian niya ang kanyang ina. Kinamumuhian niya si Marco. Ngunit higit sa lahat, nagsisimula na niyang kamuhian ang kanyang sarili sa paunawa sa tukso. Ang tanong sa kanyang isip ay hindi na lamang paano ito nagawa ni Mama, kundi isang mas nakakatakot na tanong. Kaya ko rin bang gawin ito? Ang paninibuho ni Elara ay isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang maugat, at si Marco, na parang isang mangangaso na may matalas na pang-amoy, ay tila naramdaman ang kanyang kahinaan. Hindi na siya isang inosenteng hardinero sa kanyang paningin, siya ay isang manlalaro, isang taong may kamalayan sa kapangyarihang hawak niya sa dalawang babae sa bahay na iyon. At ngayong sigurado na siya sa pagsunod ni Isabel, tila napagdesisyonan niyang paglaruan naman ang anak. Nasimula ito sa maliliit na bagay. Mga kilos na napakasatel na kung ikukuwento sa iba ay makmumuhang walang kahulugan, ngunit para kay Elara, ang ito ay parang mga maliliit na apoy na dumadampi sa kanyang balat. Kapag nakakasalubong sila sa pasilyo o sa hardin, ang mga mata ni Marco ay mananatili sa kanya ng isang segundo na mas matagal kaysa sa kinakailangan, isang tingin na tila tumatago sa kanyang mga damit, sa kanyang balat, hanggang sa kanyang kaluluwa. Isang beses, nalagla ni Elara ang kanyang libro habang pababang hagdan. Mabilis na pinulot ito ni Marco, ngunit sa pag-abot niya nito pabalik, ang kanyang nga daliri ay sinadyang hawakan ang nga daliri ni Elara. Hindi ito isang simpleng dampi. Ito ay isang marahan ngunit sinasadyang pahawa, na may kasamang bahagyang pakpisil, bago niya ito binitawan. Naramdaman ni Elara ang kuryente na gumapang mula sa kanyang kamay pataas sa kanyang braso, at mabilis niyang binawi ito. Ang kanyang puso ay biglang kumabot ng mabilis. Salamat, sabi niya, ngunit ang kanyang boses ay naging isang pabulong. Tinitigan lamang siya ni Marco, isang bahagyang ngiti ang naglalaro sa kanyang malabi, bago ito tumalikod at umalis. Alam ni Elara na ang mga kilos na ito ay kalkulado. At ang mas nakpapahirap sa kanyang kalooban ay ang katotohanang hindi ito kailanman ginagawa ni Marco kapag nasa paligid si Isabel. Ang atensyon na ibinibigay niya kay Elara ay isang lihim sa pagitan nilang dalawa lamang. Isang hiwalay na mundo, isang pribadong laro na sila lang ang nakakaalam. At sa bawat palihim na sulyap, sa bawat sinadyang dampi, lalong nararamdaman ni Elara na siya ay hinihila palayo sa kanyang katayuan bilang isang simpleng manunod. Isang hapon habang naglalakad si Elara sa hardin, nakaswat ng isang bestidang kulay dilaw, dumaan siya malapit kay Marco na nagayos ng mahalaman ng bougainvillea. Magandang hapon po, Ma'am Elara, bati niya. Magandang hapon din, sagot ni Elara, handa nang mapatuloy sa paglalakad. Bagay po sa inyo ang kulay na yan, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay mababa at malambing. Parang sikat ng araw. Napatigil si Elara. Ang papuri ay direkta at personal. Hindi ito ang papuring narinig niya sa greenhouse na nakatago sa pahanga sa isang bulaklak. Ito ay para sa kanya, at para sa kanya lamang. Tumingin siya kay Marco, at nakita niya sa mga mata nito ang isang sinserong pahanga, isang apoy na nagpapainit sa kanyang pisngi. Salamat, nautal niyang sagot bago na mamadaling pumasok sa bahay. Sa buong araw na iyon, ang salita ni Marco ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Parang sikat ng araw,
Ang tukso ay umabot sa sukdulan isang gabing walang buwan, ilang araw pa katapos noon. Hindi makatulog si Elara. Ang bahay ay tila masyadong maliit. Ang mga pader ay tila lumalapit sa kanya. Sinasakal siya nga lihim na itinatago nito. Bumaba siya at lumabas sa hardin, nahahanap ng hangin, ng espasyo. Umupo siya sa isang duyan na nakasabit sa isang malaking punong angga, dahan-dahang iwinawasiwas ang kanyang mapaa, nakatingin sa mabituin na kumikislap sa madilim na kalangitan. Malalim po yata ang inisip ninyo, Ma'am Elara. Ang boses ni Marco ay namula sa dilim, malapit sa kanya, na halos napatalon sa kanya sa gulat. Lumabas siya mula sa likod ng puno, isang anino na nabigyan ng anyo ng mahinang ilaw mula sa bahay. Marco, ginulat mo ako, sabi ni Elara, hawa ang kanyang dibdib. Pasensya na po. Nakita ko lang po kayong nag-isa rito, sabi niya. Ang kanyang dahilan ay tila makatotohanan ngunit alam ni Elara na hindi ito isang pagkakataon. Dahan-dahan siyang lumapit at sumandal sa puno, ilang talampakan lamang ang layo mula sa duyan. Ang kanyang presensya ay malakas, halos pisikal na nararamdaman. Naamoy ni Elara ang kanyang pabango, isang pinahalong amoy ng sabon, ng lupa, at ng pagkalalaki. Hindi lang ako makatulog, sabi ni Elara, umiiwas ng tingin. Minsan po talaga, ang isip ay ayaw mapahinga, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng paunawa. Lalo na kung maraming iniisip na problema. Tumingin siya sa mga bituin. Alam niyo po ba, sabi nila, ang bawat bituin daw ay isang kaluluwa. Ang iba, maliwanag. Ang iba, halos hindi na makita. Ang pag-usap ay lumihis sa isang direksyong hindi inaasahan ni Elara. Ano ang ibig mong sabihin? Lahat po tayo ay may sariling liwanag, patuloy ni Marco. Ibinalik ang tingin sa kanya, ang kanyang mata ay kumikinang sa dilim. Ngunit minsan, ang liwanag ng iba ay masyadong nakakasilaw, kaya ang sarili nating liwanag ay hindi na natin nakikita. Naintindihan ni Elara kung sino ang tinutukoy niya. Ang kanyang ina. Ang naniningning na si Isabel. Mahal na mahal po ninyo ang inyong ina, hindi po ba? Tanong ni Marco, isang tanong na tila isang patibong. Tumango si Elara. Natural lang po yun, sabi ni Marco. Pero minsan, ang nga taong mahal natin ang pinakanakakasakit sa atin. Ang kanyang nga salita ay tila mga susi na nakbubukas sa mga nakakandadong pinto sa puso ni Elara. Inilalagay niya ang kanyang sarili bilang isang kakampi, isang taong nakakaintindi sa sakit na nararamdaman niya. Humakbang siya palayo sa puno at lumapit sa duyan. Hinawakan niya ang lubid sa tabi ng ulo ni Elara. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo sa kanya. Nakikita ko po ang lungkot sa mga mata ninyo, bulong niya. Iniangat niya ang kanyang kamay at marahang hinawi ang isang hiblang buhok na tumatakip sa mukha ni Elara. Ang kanyang madaliri ay malamig, ngunit ang dampi nito ay naiwan ng nababagang marka sa kanyang pisngi. Alam ko po ang pakiramdam ng naisa, kahit na napapaligiran ka ng maraming tao. Si Elara ay hindi makagalaw, hindi makahinga. Ang kanyang buong katawan ay nanigas. Ito ay isang direktang pangaakit, isang mapanganib na sayaw, at siya ay nasa gitna nito. Ang kanyang isip ay sumisigaw na umalis, tumakbo. Ngunit ang kanyang katawan ay ayaw sumunod. May isang bahagi sa kanya na uhaw sa atensyong ito, sa pagunawang ito, kahit na alam niyang ito ay isang laro lamang. Pareho po tayo, Elara, bulong ni Marco. Sa unang pagkakataon ay tinawa siya sa kanyang pangalan ng walang maam. Ang salita ay gumulong sa kanyang dila na parang isang pangako. Idinulas niya ang kanyang daliri mula sa kanyang pisngi pababa sa kanyang marahan, sinusundan ang linya ng kanyang panga. Pareho po tayong nahahanap ng isang bagay na nawawala. Ang haplos na iyon, ang masalitang iyon, ang matinding titik na iyon. Ang lahat ay naging sobra para kay Elara. Sa isang biglaang pagsabog ng takot at pagkalito, itinulak niya ang sarili palayo sa duyan at napatayo. Gabi na, kailangan ko ng matulog, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi siya sinubukang pigilan ni Marco, nanatili lamang itong nakatayo ron, isang anino sa ilalim ng puno, pinapanot siyang tumakbo pabalik sa kalitasan ng bahay. At sa dilim, isang munting ngiti ang sumilay sa kanyang ngalabi. Isinara ni Elara ang pinto ang kanyang silid at isinandal ang kanyang likod dito, ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang engkwentro sa hardin ay nabago ang lahat. Ang malabong paninibuho at pagkamausisa ay nabigyan na ng isang direktang paanyaya.
Ang tukso ay hindi na isang kaisipan lamang. Ito ay isang aktibong puwersa. Isang tao. Isang presensya na ngayon ay kumakatok na mismo sa kanyang pinto. Ang tanong ay hindi na kung siya ba ay mahuhulog, kundi kailan. At ang kaisipang iyon ay sabay na nabigay sa kanya ng matinding takot at isang kakatwang pananabi. Ang nga araw na lumipas pagkatapos ng engkwentro sa hardin ay isang lakna sa isip at kaluluwa ni Elara. Ang tukso na itinanim ni Marco ay nagsimulang mag-ugat, lumaki, at mamungangang kaisipang madilim at mapanganib. Bawat kilos ng kanyang ina, bawat palihim ng ngiti nito para kay Marco, ay hindi na lamang nakdudulot ng paninibuho, kundi ng isang mapait na galit na naghahanap ng mapakbubuntunan. Ang bahay ay naging isang teatro engkap hipokrisyan. Nakikita niya ang kanyang ina na nagdarasal sa maliit na kapilya sa kanilang bahay tuwing gabi, at pagkatapos, sa umaga, ang nga mata nito ay puno ng pagnanasa para sa ibang lalaki. Ang lahat ay isang malaking kasinungalingan. Ang huling pako sa kabaong kanyang patitimpi ay dumating isang hapon. Si Elara ay nasa bintana ng kanyang silid nang masaksihan niya ang isang eksena sa hardin. Naayos si Marcong ay isang sirang bahagi ng bakod. Lumabas si Isabel, may dalang isang basong ng malamig na juice. Ngunit hindi lang iyon, pagkatapos ibigay ang inumin, nanatili siya roon. At nasimula silang mausap. Hindi niya marinig ang kanilang masinasabi, ngunit nakikita niya ang lahat. Nakita niya ang pagtawa. Isang tawa na malaya at masaya, isang tawa na matagal na niyang hindi nakita mula sa kanyang ina. Tumatawa si Isabella sa isang biro ni Marco, ang kanyang ulo ay bahagyang nakahili, ang kanyang kamay ay marahang dumadapo sa braso nito. Sila ay parang isang normal na maasawa na nakukulitan sa kanilang sariling bakuran. Ang tanawing iyon ay mas masakit pa kaysa sa kahit anong halik o pagtatalit na kanyang naisip. Ang tawang iyon ang nagpatunay sa lahat, hindi na ito isang simpleng pisikal na pagnanasa. Ito ay kasiyahan. Ito ay koneksyon. At si Elara ay nasa labas, isang estranghero na nakadungaw sa bintana, pinapanood ang kaligayahan ng kanyang ina na itinayo sa pagkakanulo sa kanilang pamilya. Sa sandaling iyon, ang lahat ng kanyang kalungkutan at paninibuho ay namo at naging isang malamig at matigas na desisyon, isang desisyon na puno ang galit. Kung kaya niyang maging masaya sa kanyang kasalanan, bakit hindi ako, bulong niya sa sarili. Kung ang katawan ng lalaking iyon ang nagbibigay ng ganoong klaseng kaligayahan, gusto niyang tikman. Gusto niyang maintindihan. Gusto niyang sirain ang perpektong mundo na itinayo ang kanyang ina kasama ang bago nitong laruan. Kinagabihan, hinintay niya ang kanyang pagkakataon. Nakita niya si Marco na naglalakad pabalik sa kanyang munting silid sa likod ng garahe. Ang ilaw sa bintana nito ay bumukas. Huminga ng malalim si Elara, pinakalma ang nanginginig niyang makamay, at lumabas ng bahay. Ang bawat hakbang niya sa madilim na damuhan ay isang hakbang palayo sa kanyang dating sarili. Hindi ito isang pagsuko sa tukso. Ito ay isang sinasadyang paglakad patungo sa kasalanan. Hindi siya kumatok. Tumayo lamang siya sa bukana ng pinto, na bahagyang nakaawang. Si Marco ay nakatalikod, nahuhubad ng kanyang t-shirt na puno ang pawis. Naramdaman niya ang kanyang presensya at dahan-dahan itong lumingon. Ang pagtataka sa kanyang mukha ay agad na napalitan ng pagkaunawa. Walang tanong na kailangang sabihin. Ang pagdating ni Elara ay ang sagot sa lahat ng kanyang mga naunang pangakit. Ibinaba niya ang kanyang t-shirt at humakbang palapit sa kanya, isinara ang pinto sa kanyang likuran. Ang silid ni Marco ay simple at maliit. Isang kama, isang maliit na mesa, at isang aparador. Amoy sabon, pawis, at lumang kahoy. Hindi ito ang romantikong greenhouse. Ito ang teritoryo ni Marco, magaspang at toto. Ipinikit ni Elara ang kanyang mga mata nang maramdaman niya ang mga kamay ni Marco sa kanyang baywang, dahan-dahan siyang hinihila palapit. Ang katawan niya ay nanigas. Ito ay iba sa kanyang inaasahan. Walang pagnanasa, tanging isang malamig na tako at pagkamuhi sa sarili. Nang maglapat ang kanilang magalabi, ang halik ay hindi malambing. Ito ay marahas, puno ng isang galit na hindi niya maintindihan. At sa gitna ng halik, itinulak niya si Marco ng bahagya. Ang luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mata. Bakit? Tanong niya, ang kanyang boses ay basa at nanginginig. Bakit mo ginagawa to sa amin? Sa kanya? Sa akin?
Ito ang tanong na matagal nang gumugulo sa kanyang isipan, isang tanong na punong ng sakit at pagkalito. Tinitigan siya ni Marco, ang kanyang mata ay madilim sa malabong ilaw nga silik. Hinaplos niya ang pisngi ni Elara, pinupunasan ang isang luhang gumulong. Dahil nakikita kita, Elara, bulong niya. Nakikita ko ang galit mo, nakikita ko ang lungkot mo. Nakikita ko na katulad kita, ang kanyang salita ay hindi naalok ng pagmamahal. Ang ito ay nag-aalok ng isang mas mapanganib na bagay, ang pagiging kakampi sa kadiliman. At ang salitang iyon ang tuluyang gumupo sa kanya. Hinayaan niyang muling ang kining ng ngalabi ni Marco ang kanyang ngalabi. Ang sumunod na sandali ay isang malabong panaginip ng sakit at isang kakawang uri ng kasiyahan. Ito ay isang pagtatalik na iba sa naisip niya para sa kanyang ina. Kung ang kay Isabel ay isang pagsuko sa matagal nang natutulo na pagnanasa. Ang sa kanya ay isang akto ng paghihimasik, bawat haplos, bawat halik, ay isang paraan ng pagganti. Bawat ungol na pinipigilan niya ay isang sigaw laban sa kanyang ina. Ang kanyang maluha ay patuloy na dumadaloy habang ang kanilang makatawan ay nag-isa, isang perpektong imaheng ang kanyang panloob na digmaan. Ito ay ang pagwasa sa sarili, at sa isang kakawang paraan, sa mga sandaling iyon, naramdaman niya na siya ang may hawak ng kapangyarihan. Ngunit ang lahat ng iyon ay isang ilusyon. Nang matapos ang lahat, at ang katahimikan ay muling bumalot sa maliit na silid, ang pakiramdam ng kapangyarihan ay nawala. Ang naiwan ay isang nakakabinging kahungkagan. Nakahiga siya sa tabi ng isang lalaking ngayon ay parang isang ganap na estranghero. Walang lambing, walang gasalitang pampalubak-lub. Bumangon si Marco, nagsindi ng isang sigarilyo, at umupo sa gilid ng kama. Ang kanyang likod ay nakaharap sa kanya. Ang kanyang pananahimik ay mas masakit pa kaysa sa isang sampal. Nakuha na niya ang kanyang gusto. At si Elara, sa sandaling iyon, ay naramdaman na siya ay isang bagay lamang, isang instrumentong ginamit, hindi siya espesyal. Isa lamang siyang laruan, katulad ng kanyang ina. Tahimik siyang bumangon at nakbihis. Ang bawat kilos ay mabigat, ang kanyang katawan ay tila hindi nasa kanya. Lumabas siya ng silit ng hindi lumilingon. Ang langit sa labas ay nagsisimula ng makulay abo, nakbaba dia ang pagdating ng umaga. Ang kanyang paglakad pabalik sa malaking bahay ay isang walk of shame. Ang bawat hakbang ay isang paalala ng kanyang ginawa. Ang magandang bahay, na dati isang simbolo ng seguridad, ngayon ay parang isang malaking libingan. Papasok niya sa kanyang malinis at mayos na silit, naramdaman niya ang sukdulan ng pandidiri. Iginupo niya ang sarili, winasa ang huling piraso ng kanyang pagiging inosente. Gusto niyang maintindihan ang kapangyarihan ni Marco, at ngayon, naintindihan na niya. Ito ay ang kapangyarihang sumira ng lahat. Ngunit sa kanyang paghahanap ng pag-unawa, hinayaan niyang wasakin din nito ang kanyang pagkatao. Ang lihim na kanyang pasan-pasan ngayon ay 1,000 beses na mas mabigat kaysa sa lihim na kanyang inoobserbahan lamang. Hindi na siya isang manunod. Isa na siyang kalaho sa pagguho ng kanilang pamilya at ng kanyang sarili. Ang umaga ay dumating na parang isang magnanakaw, tahimik at walang paalam. Para kay Elara, ang pagising ay hindi isang biyaya, kundi isang pagbabalik sa isang bangungot na totoo. Ang pakiramdam gatawan ni Marco, ang amoy kanyang silit, ang bigat ng kanyang kasalanan lahat ay nakadikit sa kanyang balat na parang isang dumi na hindi kayang hugasan. Sa almusal, ang katahimikan na dati puno ng hindi masabing tensyon, ay napalitan ng isang bagong uri ng katahimikan, ang katahimikan ng isang libingan. Nakaupo siya sa harap ng kanyang ina, pilit na isinusubo ang pagkain na walang lasa. Ang bawat pagnguya ay isang pagpapahirap. Hindi niya kayang salubungin ang mata ni Isabel. Bawat tingin ng kanyang ina ay parang isang panghusga, kahit na alam niyang wala itong kamalay-malay sa mas malalim na pagkakanulo na kanyang ginawa. Napansin ni Isabel ang pamumutla at pananahimik ng anak. May sakit ka ba, Elara? Tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng isang pag-alala na para kay Elara ay isang purong pagkukunwari. Wala po. Puyat lang, sagot ni Elara, ang masalita ay magaspang sa kanyang lalamunan. At sa sandaling iyon, dumaan si Marco sa bintana ng silikainan. Ang kanilang ritual ay nabago. Unang naktama ang mata ni Marco at ni Isabel. Isang mabilis na sulyap, puno ng paari at ng isang lihim na init, isang pagbati sa pagitan ng dalawang makasintahan. Ngunit pagkatapos, ang mga mata ni Marco ay lumipat, hinanap,
at natakpuan ang mga mata ni Elara. Ang tingin na ibinigay niya sa kanya ay iba. Mayroong isang kislap ng tagumpay, isang halos mapanuksong ngiti sa kanyang malabi, isang tingin na nagsasabing, "Alam ko ang lihim mo, dahil ako ang lihim mo." Naramdaman ni Elara ang paayat ng asido sa kanyang lalamunan. Mabilis siyang umiwas ng tingin at itinutok ang kanyang mata sa kanyang plato, ang kanyang mukha ay nag-init sa kahihiyan. Ngunit nahuli ni Isabel ang lahat. Nakita niya ang palipat ng tingin ni Marco mula sa kanya patungo sa kanyang anak. Nakita niya ang pananahimik at pamumula ni Elara. At sa unang pagkakataon, isang bagong binhi ang naitanim sa kanyang isipan, hindi pa ito isang buong hinala, kundi isang maliit at nakakabalisang tanong. Simula sa araw na iyon, ang hardin ay naging isang minahan. Bawat sulok ay may patibong, bawat bulaklak ay may tinik. Hindi na ito isang lugar ng kagandahan para kay Elara. Ito ang lugar kung saan natukso ang kanyang ina. Ito ang lugar kung saan siya mismo ay natukso. At ito ang lugar kung saan sila parehong bumagsak. Ang matamis na halimuyak ng mga rosas at sampagwita ay nakakasulasok na ngayon, parang pabango sa isang punerarya. Isang hapon, sa isang pilit na pagtatangkang kumonekta, tinawag siya ni Isabel. "Elara, anak, tulungan mo akong mag-alis ng matuyong dahon sa makrosas," sabi niya. Ang kanyang ngiti ay hindi umaabot sa kanyang mata. Walang nagawa si Elara kundi sumunod. Doon, sa ilalim ng araw, sa gitna ng teritoryo ni Marco, nagtrabaho silang mag-ina ng makatabi. Si Marco ay nasa di kalayuan, nagwawalis ang tuyong dahon. Ang kanyang presensya ay isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanilang dalawa. "Mag-ingat ka sa matini, anak," paalala ni Isabel habang pinuputol ni Elara ang isang sanga. Ang masalita ay simple, ngunit para kay Elara, ang ito ay puno ng isang mapait na kabalintunaan. "Huli na yata para diyan, ma," sagot niya. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Natigilan si Isabel sa tonong anak. Tinitigan niya si Elara, at sa mga mata nito, nakita niya ang isang bagong tigas, isang kawalan ng inosensya na nakakagulat. Nararamdaman niyang unti-unting nawawala sa kanya ang kanyang anak, at hindi niya alam kung bakit. Ang sakit na kanyang naramdaman ay totoo, ngunit hindi niya alam na ang sakit na iyon ay siya mismo ang may gawa. Ang hardin ay naging kanilang entablado, at si Marco ang kanilang tahimik na manonod. Ang kanyang pananahimik ay isang anyo ng kapangyarihan. Siya ang nagisang may hawak ng lahat ng baraha, ang tanging nakakaalam ng buong katotohanan. At pinapanot niya ang maina na gumagalaw sa kanyang hardin, dalawang reyna na hindi alam na pareho silang biha ng isang hari. Ang gabi ang nagdadala ng pinakamasakit na katotohanan. Isang gabi, habang si Elara ay nakaupo sa franda, lumabas si Isabel upang panorin ang paglubok ng araw. Si Marco ay nagliligpit ng kanyang huling gamit sa hindi kalayuan. Sa loob ng ilang minuto, silang tatlo ay naroon sa isang espasyo, nakakulong sa isang tatsulok ng katahimikan. Ngunit ang katahimikan ay puno ng salita, isang digmaan ng sulyap ang naganap. Ang makamata ni Isabela ay napunta kay Marco. Puno na pag-asam at pag-ari. Siya ang kanyang lihim, ang kanyang mangingibig. Ang mata ni Marco ay sumagot sa kanya, isang pakilala, ngunit pagkatapos ay dahan-dahan itong dumulas, hinahanap si Elara. Ang tingin niya kay Elara ay mapangakit at mapangangkin. Ito ay isang pagpapakita ng kanyang kapangyarihan, isang paalala sa dalawang babae na pareho silang nasa ilalim ng kanyang kontrol. Ang mata ni Elara ay sumalubong sa tingin ni Marco, puno ng pagkamuhi at kahihiyan, bago niya ito ibinaling sa kanyang ina. At ang tingin niya kay Isabela ay iba na, hindi na ito simpleng paninibuho. Ito ay isang tingin ng isang kapantay sa kasalanan. "Pareho lang tayo ngayon," sigaw ng kanyang mata. At sa pagkakataong ito, nahuli ni Isabel ang lahat. Nakita niya ang tingin na ipinukol ni Marco sa kanyang anak, at ang tingin na isinukli ni Elara sa kanya. Ang tingin na iyon ay hindi tingin ng isang inosenteng dalaga. Ito ay tingin ng isang babaeng may alam, isang babaeng may karanasan. Ang maliit na binhi nga hinala sa kanyang isipan ay biglang diniligan ng isang malamig na takot. Ang problema ba sa kanyang anak ay hindi dahil sa kanyang sariling pagkakasala, kundi dahil sa isang kasalanang mas malala pa, isang kasalanang hindi niya kayang isipin. Tumayo si Isabel at pumasok sa loob. Hindi na hinintay ang paglubog ng araw. Naiwan si Elara at si Marco sa papalapit na dilim, ang bawat isa ay nasa makabilang dulo ng hardin,
na parang dalawang sundalo sa isang larangan ng digmaan matapos ang isang madugong labanan. Nang gabing iyon, muling tumayo si Elara sa bintana ng kanyang silid, nakatingin sa hardin na ngayon ay nababalot ng dilim. Ang hardin ay hindi na isang lugar ng kagandahan. Ito ay isang sementeryo ng inosensya. Ito ay ang tahimik na saksi sa kasalanan ng dalawang henerasyon. Ang matamis na amoy ng Dama de Noche ay parang amoy ng pagkabulo. Ang tatsulo ay kumpleto na, at ito ay nakakalasin. Ang bawat isa sa kanila ay nakatali sa isa't isa sa isang sapot ng galihim, kasinunggalingan, at pinagsaluhang kasalanan. Umuwi si Elara para sa isang tahimik na bakasyon, ngunit natagpuan niya ang sarili na isang bilanggo sa isang magandang hardin na naging isang impyerno ngang pagnanasa at pagkakanulo. Ang lihim ay hindi na isang simpleng kwento ang pangangalo niya. Ito ay isang buhol-buhol na trahedya na lumason sa lahat ng bagay na hinawakan nito, lalo na sa kanya. Ang mahuling linggo ng bakasyon sa araw ni Elara ay lumipas na parang isang panaginip na laging nasa bingit ng pagiging bangungot. Ang bahay ay naging isang kaharian ng mabulong at anino, ang tatsulong kasalanan na nagbubuklot sa kanya, sa kanyang ina, at kay Marco ay isang hindi nakikitang sapot, malakit at matibay. Gumagalaw sila sa paligid ng isa't isa sa isang mainggat na sayaw ng pag-iwas. Ang masalita ay tinitipid, ngunit ang mamata ay nagsasalita ng malakas puno ng akusasyon, kahihiyan, pagnanasa, at takot. Ang hardin, sa ilalim ng araw, ay isang perpektong larawan ng kagandahan, ngunit para kay Elara, ang bawat bulaklak ay may lason at ang bawat anino ay may itinatagong halimaw. At isang hapon, nang hindi inaasahan, ang katahimikan ay binasa ng tunog ng isang paparating na sasakyan. Isang busina ang umaling-awngaw sa labas. Si Richardo, ang ama ni Elara, ang patriarka ng pamilya, ay umuwi ng isang araw na mas maaga kaysa sa inaasahan. Ang tunog na iyon ay parang isang putok ng baril sa gitna ng gabi. Nakita ni Elara ang kanyang ina na biglang namutla. Ang hawak nitong tasa ay nanginginig sa kanyang kamay, bago nito mabilis na sinuot ang maskara ng isang masayang asawang sumasalubong. Mula sa bintana, nakita ni Elara si Marco na biglang natigilan sa kanyang pagdidili, bago ito mabilis na tumalikod at nagpatuloy sa kanyang trabaho, ginagawang abala ang sarili, ginagawang invisible ang kanyang presensya. Ang pagdating ni Richardo ay parang pagbukas ng isang malaking ilaw sa isang madilim na silid, na babantang ipakita ang lahat ng dumi at gulo na nakatago sa masulo. Ngunit si Richardo ay bulag. Ang kanyang pagmamahal sa kanyang pamilya ay totoo, ngunit ang kanyang pagiging abala sa mundo ang negosyo ay naging isang takip sa kanyang mga mata. Pumasok siya sa bahay, dala ang mga pasalubong at mga kuwento tungkol sa kanyang biyahe, masayang niyakap ang kanyang asawa at anak. Hindi napapansin ang lamig sa yakap na isinukli sa kanya, hindi nararamdaman ang bigat sa atmosfera ng kanyang sariling tahanan. Ang hapunan ng gabing iyon ay ang pinakamatinding pagpapahirap na naranasan ni Elara. Nakaupo silang tatlo sa isang mesang puno ng masasarap na pagkain, isang perpektong larawan ng isang masayang pamilya. Si Ricardo ang nagsasalita, masiglang ikinukwento ang kanyang tagumpay. Si Isabel ay gumaganap bilang perpektong asawa, nakangiti, tumatango, nagtatanong sa matamang pagkakataon, ngunit ang kanyang mamata ay walang buhay, laging napapasulyap sa bintanang nakaharap sa hardin. Si Elara ay halos hindi makapagsalita. Ang bawat subungang pagkain ay parang buhangin sa kanyang bibig. Nararamdaman niya ang bigat ng lahat ng kasinungalingan sa silid, at nararamdaman niya na isa siyang taksil, nakaupo sa tabi ng kanyang amang walang kamalay-malay. Sa gitna ng kanyang kuwento, tumingin si Richardo sa labas. Ang hardin ay naliligo sa ginintuang liwanag ng papalubok na araw. Ngumiti siya, isang ngiti ng isang taong kontento. Ang ganda ng hardin natin, mahal, sabi niya kay Isabel. Yung bagong hardinero, si Marco, tama ba? Sulit ang bawat sentimong ibinabayad natin sa kanya. Kailanman ay hindi naging ganito kaganda ang ating tahanan. Ang salitang iyon ay parang isang patalim na sabay na tumusok sa puso ni Isabel at ni Elara. Ang pinakamalupit na kabalintunaan. Pinupuri ng kanyang ama ang mismong ugat ng pagkasira ng kanilang pamilya. Ngumiti lamang si Isabel, isang ngiting basag, habang si Elara ay yumuko, itinatago ang luhang biglang namo sa kanyang mata. Pagkatapos ng hapunan, ang huwat na larawan ng pamilya ay nakawata-wata. Si Ricardo ay pumani sa kanyang silid aklatan upang tapusin ang ilang trabaho.
Si Isabel at Ilara ay natungo sa kani-kanilang nasilit sa kani-kanilang nga kulungan. Ang kuwento ay natatapos kung saan ito nasimula. Si Ilara ay nakatayo sa bintana ng kanyang silid, nakatingin sa hardin sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan. Ang lahat ay tahimik. Ang lahat ay maganda. Ngunit ang kagandahan ay isa na lamang kasinungalingan. Sa isang dulo ng hardin, malapit sa franda, nakatayo ang kanyang ina, isang malungkot na anino sa dilim, nakatingin sa kawalan. Sa kabilang dulo, sa may kwates and mga katulong, lumabas si Marco. Nakatayo lamang ito ron, ang kanyang mukha ay hindi maaninag. Hindi sila gumalaw palapit sa isa-isa. Walang kumpas. Walang salita. Ang distansya sa pagitan nila ay malawak, isang malawak na damuhan na puno ng bulaklak na kanilang parehong inalagaan at dinungisan. Ngunit sa kabilang nga distansyang iyon, nararamdaman ni Ilara ang hindi nakikitang sinulit na naunay sa kanila, isang sinulit na hinabi mula sa mga pinaksaluhang kasalanan, mga ninakaw na sandali, at isang lihim na habang buhay nilang dadalhin. Sila ay makapareha sa isang krimen na ngayon ay nagiwalay sa kanila mapakailanman. Nasa loob ng bahay ang kanyang ama, marahil ay natutulo na, nananaginip tungkol sa negosyo, walang kamalay-malay sa pagkabulo sa puso ng kanyang tahanan. Ang ina, ang anak, at ang mangingibi bawat isa ay nakakulong sa kani-kanilang impyerno, makakasama sa isang lihim ngunit habang buhay na makakahiwalay. Ang lihim ay mananatiling nakabaon sa ilalim, ng mga magagandang bulaklak. Walang nalutas. Walang naparusahan, ngunit lahat sila ay nadurusa ng isang habang buhay na sentensya. Ang hardin, na dati isang simbolo ng buhay at paglago, ay isa na lamang magandang kasinungalingan na tumatakip sa isang lupang nilason, walang naging pagsabog, walang naging sigawan. Tanging isang tahimik at nanunot na kirot na lamang ang naiwan, isang paalala sa lahat ng nawala. At sa bawat gabi, sa bawat paksikat ng buwan, ang mga multo ng kanilang nga kasalanan ay mapapatuloy na maglilibot sa perpekto at magandang hardin na iyon, mapakailanman.